Tatandaan ko na ngayon ang aking nakaraan na karumihan, at ang makalaman na mga katiwalian ng kaluluwa ko, hindi dahil mahal ko sila, kundi upang mahalin kita, o aking Diyos. Para sa pag-ibig sa iyong pag-ibig ginagawa ko ito, pagrerepaso sa aking pinaka-masasamang paraan sa pinakadulo. Kapaitan ng aking alaala, upang ikaw ay maging matamis sa akin. Thou sweetness never falling, you blissful and assured sweetness, at tinitipon ako muli mula sa aking pagwawaldas, kung saan ako ay napunit. Paunti-unti, habang tumalikod sa iyo, ang isang kabutihan, nawala ako sa aking sarili sa multiplicity ng mga bagay. Sapagkat nasusunog pa nga ako sa aking kabataan noon paman, upang maging busog sa mga bagay sa ibaba, at naglakas loob akong muling lumaki, kasama ang mga ito. Sari-sari at malabong pag-ibig, ang aking kagandahan ay natupok, at ako'y nabaho. Iyong mga mata, nakalulugod sa aking sarili, at nagnanais na masyahan sa mata ng mga tao. At ano ang aking ikinatuwa, kundi ang magmahal at mahalin? Pero iningatan ko. Hindi ang sukatan ng pag-ibig, ng isip sa isip, maliwanag na hangganan ng pagkakaibigan. Ngunit mula sa maputik na kagustuhan ng laman, at ang mga bukol ng kabataan, umaapoy na nagkulimlim at nagkulimlim sa aking puso na ako. Hindi naunawaan ang malinaw na ningning ng pag-ibig mula sa hamog ng kahalayan. Parehong nalilitong kumulo sa akin, at minadali ang aking hindi nagtagal na kabataan sa ibabaw ng bangin ng dibanal na pagnanasa, at inilubog ako sa isang bangin ng mga flagitiousness. Ang iyong puot ay natipon sa ibabaw ko, at hindi ko nalaman. Nabingi ako. Ang kalansing ng tanikala ng aking kamatayan, ang parusa ng pagmamalaki ng aking kaluluwa, at ako ay lumayo sa iyo, at pinabayaan mo akong mag-isa, at ako ay tossed tungkol sa, at nasayang, at dissipated, at ako boiled higit sa aking pakikiapid, at nanatili kang tahimik, o ikaw na aking nahuhuling kagalakan. Ikaw. Pagkatapos ay tumahimik ang iyong kapayapaan, at ako ay lumayo ng palayo sa iyo. Sa parami ng walang bungang mga buto ng kalungkutan, na may mapagmataas, pagkalumbay, at hindi mapakali na pagkapagod. O. Na ang ilang isa ay pagkatapos at tempered aching disorder, at bumaling sa isaalang-alang ang panandaliang kagandahan ng mga ito, ang sukdulang mga punto ng iyong paglikha. Ay ilagay ang isang nakatali sa kanilang pleasurableness, na kaya ang tides ng ang aking kabataan ay maaaring ihulog ang kanilang mga sarili sa baybayin ng kasal kung sila hindi mapatahimik at mapanatili sa loob ng layunin ng isang pamilya bilang iyong batas. Nag-uutos, O Panginoon, kung sino sa ganitong paraan ang bumubuo ng mga supling nitong aming kamatayan. Na may magiliw na kamay upang mapurol ang mga tinik na hindi kasama mula sa iyong paraiso. Sapagkat ang iyong kapangyarihan ay hindi malayo sa amin kahit kailan. Malayo kami sa iyo. Kung hindi, dapat kong mas maingat na pakinggan ang tinig mula sa mga ulap, gayon may magkakaroon ng kabagabagan sa laman ang mga ganyan. Ngunit iniligtas kita. At mabuti para sa isang lalaki na huwag hawakan ang isang babae. At siya, ang walang asawa ay nag-iisip ng mga bagay ng Panginoon kung paano niya ikalulugod ang Panginoon, ngunit ang may asawa ay nagmamalasakit sa mga bagay ng mundong ito, paano? Baka mapasaya niya ang kanyang asawa. Sa mga salitang ito dapat ay nakinig ako ng mas mabuti at pagiging nahiwalay alang-alang sa kaharian ng langit ay higit na masayang naghintay sa iyo. Niyakap, ngunit ako, kaawa-awang sawing palad, foam tulad ng isang kaguluhan dagat, sumusunod sa nagmamadali sa aking sariling agos, iniwan ka, at lumampas sa lahat ng iyong mga hangganan, pa ako. Hindi nakatakas sa iyong mga hagupit. Para saan kayang mortal? Sapagkat kasama mo kailanman. Mi mercifully mahigpit, at besprinking na may pinakamapait na haluang metal lahat ng aking labag sa batas na kasiyahan, upang ako ay maghanap ng mga kasiyahan na walang haluang metal. Pero saan? Upang mahanap ang ganyan, hindi ko matuklasan, maliban sa iyo, O Panginoon, na nagtuturo sa pamamagitan ng kalungkutan, at sumusugat sa amin, upang pagalingin, at pinapatay mo kami, baka kami ay mamatay mula sa iyo. Nasaan ako, at gaano kalayo ako natapon mula sa mga kaluguran ng iyong bahay, sa na 16 na taon ng edad ng aking laman, nang ang kabaliwan ng pita, sa
Na ang kawalang hiyaan ng tao ay nagbibigay ng libreng lisensya, kahit na hindi lisensyado ng. Ang iyong mga batas ay kinuha ang tuntunin sa akin, at ako ay lubos na nagbitiw sa aking sarili dito. Aking. Samantala ang mga kaibigan ay walang pakialam sa kasal upang iligtas ang aking pagkahulog, kanilang lamang. Ang pag-aalaga ay dapat akong matutong magsalita ng mahusay at maging isang mapanghikayat. Mananalumpati. Para sa taong iyon ay natigil ang aking pag-aaral habang pagkabalik ko mula sa Madaura, isang kalapit na lungsod kung saan ako naglakbay upang matuto ng grammar at retorika. Ang mga gastos para sa karagdagang paglalakbay sa Carthage ay nangyayari. Ibinigay para sa akin, at sa halip na sa pamamagitan ng resolusyon kaysa sa paraan ng aking ama na isang mahirap na malayang tao ng Tagaste. Kanino ko sinasabi ito? Hindi. Sa iyo, aking Diyos, ngunit sa harap mo sa sarili kong uri, maging sa maliit na iyon. Bahagi ng sangkatauhan na maaaring magliwanag sa mga sulat kong ito. At sa anong layunin? Na kung sino man ang nagbabasa nito ay makapag-isip kung gaano kalalim. Kami ay magsisidaing sa iyo. Para sa kung ano ang mas malapit sa iyong mga tainga kaysa sa nagpapahayag ng puso at isang buhay ng pananampalataya. Sino ang hindi pumupuri sa aking ama para doon? Lampas sa kakayahan ng kanyang kaya, ibibigay niya sa kanyang anak ang lahat. Kailangan sa malayong paglalakbay para sa kanyang pag-aaral. Para sa maraming malayong kaya. Ang mga mamamayan ay walang ginawang ganoon para sa kanilang mga anak. Ngunit mayroon itong parehong ama. Walang pakialam kung paano ako lumaki sa iyo, o kung gaano ako kalinis para ako. Sagana sa pananalita, gaano man ako naging baog sa iyong kultura o Diyos na siyang tanging totoo at mabuting Panginoon ng iyong bukid, puso ko. Ngunit habang nasa 16 na taon ko ay nakatira ako sa aking mga magulang, iniiwan ang lahat. Paaralan para sa isang sandali, isang panahon ng katamaran na pinapasok sa pamamagitan ng kakitiran ng kapalaran ng aking mga magulang, ang mga damo ng maruming pagnanasa ay lumago. Ranggo sa aking ulo at walang kamay na bumunot sa kanila. Kapag yun, nakita ako ng aking ama sa mga paliguan, na ngayon ay lumalaki patungo sa pagkalalaki at endued sa isang hindi mapakali youthfulness, siya, bilang na kaya anticipating kanyang mga ina po, masayang sinabi ito sa aking ina, nagagalak sa kaguluhang iyon ng mga pandama kung saan kinalimutan ka ng mundo ang lumikha nito, at nagiging umiibig sa iyong nilalang, sa halip na iyong sarili, sa pamamagitan ng mga usok niyan. Di nakikitang alak ng sariling kalooban, tumalikod at yumukod sa pinakamababang bagay. Ngunit sa dibdib ng aking ina ay sinimulan mo na ang iyo templo, at ang pundasyon ng iyong banal na tahanan, samantalang ang aking ama ay isa pa ngunit isang katekumen, at iyon ngunit kamakailan lamang. Siya noon. Nagulat sa banal na takot at panginginig, at kahit na hindi pa ako noon nabautismuhan, natakot para sa akin yaong mga baluktot na daan na kanilang nilalakad na lumiliko. Ang kanilang likod sa iyo, at hindi ang kanilang mukha. Kawawa naman ako. At maglakas loob kong sabihin na iyong tahimik, o aking Diyos, habang lumayo ako sa iyo. Ikaw ba ay talagang tumahimik noon sa akin? At kanino maliban sa iyo ang mga salitang ito na sa pamamagitan ng aking ina, ang iyo? Tapat, umawit ka sa aking pandinig. Walang bumagsak sa akin puso upang magawa ito. Para siya ay nagnanais at naalala ko ng pribado. Ang matinding pagkabalisa ay nagbabala sa akin, huwag gumawa ng pakikiapid, ngunit lalo na hinding-hindi ko dapat dungisan ang asawa ng ibang lalaki. Para sa akin ay parang babaero ang mga ito. Mga payo na dapat kong mamula upang sundin. Ngunit sila ay iyo, at alam ko ito. Hindi, at inisip ko na ikaw ay tumahimik at siya ang nagsalita sa pamamagitan ng na hindi mo ako pinatahimik, at sa kanya ay hinamak ko siya. Anak, ang anak ng iyong alilang babae, ang iyong lingkod. Ngunit hindi ko alam, at tumakbo. Ulos na may ganoong pagkabulag, na sa gitna ng aking mga kapantay ay ikinahihiya ko. Isang hindi gaanong kahihiyan, nang marinig ko silang ipinagmamalaki ang kanilang pagiging mapagmataas. Oo, at sa lalong pagmamapuri, lalo silang hinamak at kinuha ko.
Kasiyahan, hindi lamang sa kasiyahan ng gawa, kundi sa papuri. Ano ang karapat-dapat bastusin pero bisyo? Ngunit ginawa ko ang aking sarili na mas masahol pa kaysa sa akin na ako. Maaaring hindi masiraan ng loob, at kapag sa anumang bagay ay hindi ako nagkasala bilang ang mga inabandona, sasabihin ko na nagawa ko ang hindi ko nagawa na ako. Maaaring hindi mukhang kasuklam-suklam sa proporsyon bilang ako ay inosente o mas kaunti. Account, mas malinis. Masdan kung anong mga kasama ang aking nilakad sa mga lansangan ng Babylonia at lumulubog sa Buraknyaon na parang nasa higaan ng mga espesya at mahalagang mga pamahid. At para mas mabilis akong makadikit sa pinakagitna nito, ang nirakan ako ng di nakikitang kaaway at hinikayat ako dahil madali akong maging naakit. Niyang ina ng aking laman na ngayon ay tumakas mula sa gitna ng Babylonia, gayon may lumakad ng mas mabagal sa mga laylayan nito gaya niya. Pinayuhan ako sa kalinisang puri, kaya pakinggan ang narinig niya tungkol sa akin mula sa kanya. Asawang lalaki, bilang upang pigilan sa loob ng mga hangganan ng konjugal na pagmamahal kung ito hindi ma-paired away sa mabilis kung ano ang kanyang nadama upang maging salot sa kasalukuyan at para sa hinaharap na mapanganib. Hindi niya ito pinansin dahil natatakot siya. Baka mapatunayang barado at hadlang ang asawa sa aking pag-asa. Hindi yung pag-asa sa daigdig na darating na itinalaga ng aking ina sa iyo, ngunit ang pag-asa ng pag-aaral na kung saan ang aking mga magulang ay masyadong nagnanais na dapat ko makamit, aking ama, dahil wala siyang pag-iisip tungkol sa iyo at sa akin. Ngunit walang kabuluhang kapalaluan, ang aking ina, dahil siya accounted na ang mga karaniwan. Ang mga kurso ng pag-aaral ay hindi lamang magiging hadlang, kundi maging ang ilan. Pagsulong tungo sa pagkamit sa iyo. Para sa gayon ako haka-haka, recalling bilang asame, ang disposisyon ng mga magulang ko. Ang Rins, samantala, ay huminahon sa akin, lampas sa lahat ng init ng ulo ng angkop na kalubhaan, nagugulin ang aking oras. Palakasan, oo, maging sa kawalang sigla sa anumang naapektuhan ko. At sa lahat, ay isang ambon, humaharang sa akin, o aking Diyos, ang ningning ng iyong katotohanan. At ang aking kasamaan ay sumambulat na parang mula sa napakataba. Ang pagnanakaw ay pinarurusahan ng iyong batas, o Panginoon, at ang batas na nakasulat sa puso ng mga tao na hindi naaalis ng kasamaan. Sapagkat sinong magnanakaw ang tatalima sa isang magnanakaw? Hindi kahit isang mayamang magnanakaw, isang nagnanakaw sa pamamagitan ng pangangailangan. Ngunit ako ay nagnanais na magnakaw. At ginawa ito, pinilit ng walang gutom o kahirapan, ngunit sa pamamagitan ng kapabayaan ng kabutihan at pagiging layaw ng kasamaan. Nagnakaw kasi ako. Na, kung saan ako ay nagkaroon ng sapat at mas mabuti. Ni hindi ko pinansin kung ano ang gusto ko. Nagnakaw, ngunit natuwa sa mismong pagnanakaw at kasalanan. May isang puno ng peras doon malapit sa amin. Ubasan, puno ng prutas, hindi nakatutukso sa kulay o lasa. Upang kalugin at pagnakawan ito, pumunta ang ilang mahalay na kabataan sa amin, isang gabi. Ang pagkakaroon ng ayon sa ating nakakasakit na kaugalian ay nagpatagal sa ating mga sports sa mga kalye hanggang noon, at kumuha ng malalaking kargada, hindi para sa aming pagkain, kundi para itapon. Ang mismong mga baboy na natikman lamang ang mga ito. At ito, ngunit gawin ang gusto namin. Lamang, dahil ito ay na-mislike. Masdan mo ang puso ko, O Diyos, masdan mo ang puso ko. Na iyong naawa sa ilalim ng kalaliman ng hukay. Ngayon, narito, sabihin sa iyo ng aking puso kung ano ang hinahanap doon na ako ay magiging. Walang bayad na kasamaan, na walang tukso sa sakit, kundi ang sakit mismo. Ito ay napakarumi. At minahal ko ito, minahal kong mapahamak, minahal ko ang sarili kong kasalanan, hindi dahil doon. Na ako ay may mali, ngunit ang aking kasalanan mismo. Maruming kaluluwa, nahuhulog mula sa iyo. Kalawakan sa lubos na pagkawasak, hindi naghahanap ng anuman sa pamamagitan ng kahihiyan. Ngunit ang kahihiyan mismo, sapagkat may kaakit-akit sa magagandang katawan, sa ginto at pilak at lahat ng bagay, at sa paghipo ng katawan, ang pakikiramay ay may malaking impluensya, at bawat isa
Ibang kahulugan at kanyang wastong bagay unsurably tempered. Salitang karangalan ay mayroon ding biyaya nito at ang kapangyarihan ng pagtagumpayan at ng pagwawagi. Kung saan bukal din ang uhaw sa paghihiganti. Ngunit gayunpaman, upang makuha ang lahat ng ito, kami maaaring hindi humiwalay sa iyo, o Panginoon, ni tumalikod sa iyong kautusan. Ang buhay na dito rin tayo nakatira ay may sariling pagkaakit sa pamamagitan ng isang tiyak proporsyon ng sarili nitong at isang sulat sa lahat ng bagay na maganda. Dito sa ibaba, ang pagkakaibigan ng tao ay napapamahal din sa isang matamis na kurbata ni dahilan ng pagkakaisa na nabuo ng maraming kaluluwa. Sa pagkakataon ng lahat ng ito at ang katulad ay kasalanan na nagawa habang sa pamamagitan ng hindi katamtamang hilig. Patungo sa mga kalakal na ito ng pinakamababang pagkakasunod-sunod, mas mabuti at mas mataas. Pinabayaan, ikaw, aming Panginoong Diyos, iyong katotohanan at iyong batas. Para sa mga mas mababa, ang mga bagay ay may kanilang mga kaluguran, ngunit hindi gaya ng aking Diyos na gumawa ng lahat ng bagay para sa Kanya ang matuwid ay nalulugod at siya ang kagalakan ng matuwid. Puso. Kung gayon, kapag nagtatanong tayo kung bakit ginawa ang isang krimen, hindi tayo naniniwala maliban kung ito lumilitaw na maaaring may ilang pagnanais na makakuha ng ilan sa yaong tinatawag nating mas mababang mga kalakal o isang takot na mawala ang mga ito. Para sila maganda at maganda, bagamat kumpara sa mga mas mataas at beatific mga kalakal, sila ay kasuklam-suklam at mababa. Ang isang tao ay pumatay ng iba, bakit? Siya mahal ang kanyang asawa o ang kanyang ari-arian, o magnanakaw para sa kanyang sariling kabuhayan o kinatatakutan. Upang mawala ang ilang mga bagay sa pamamagitan ng kanya, o nagkasala, ay nag-aapoy upang ipaghiganti. Makakagawa ba ang sinuman ng pagpatay ng walang dahilan na natutuwa lamang? Pagpatay. Sinong maniniwala? Sapagkat tungkol sa taong galit na galit at ganid. Kung kanino ito ay sinabi na siya ay walang bayad na masama at malupit, gayon paman ay ang dahilan. Itinalaga, baka, sabi niya, sa pamamagitan ng katamaran ay lumago ang kamay o puso. Hindi aktibo. At sa anong layunin? Na, sa pamamagitan ng gawaing iyon ng pagkakasala, maaari niyang na nakuha ang lungsod, nakamit ang mga karangalan, imperyo, kayamanan, at pinalaya. Mula sa takot sa mga batas, at sa kanyang mga kahihiyan mula sa mga pangangailangan sa tahanan, at kamalayan ng mga kontrabida. Kung gayon, kahit si Katilin mismo ay hindi nagmahal sa kanya. Sariling mga kontrabida, ngunit iba pa, para sa kapakanan niya ginawa ang mga ito. Ano nga ba ang kaawa-awang sinisinta ko sa iyo? Ikaw ay pagnanakaw sa akin, ikaw ay gawa ng kadiliman, sa 16 na taon ng aking edad. Hindi ka maganda. Dahil nagnanakaw ka. Ngunit ikaw ba ay anumang bagay, na ganito ang pananalita ko sa iyo? Maganda ang mga peras na aming ninakaw, dahil sila ay iyong nilikha, ikaw. Pinakamaganda sa lahat, lumikha sa lahat, ikaw na mabuting Diyos, Diyos, ang soberanong mabuti at ang tunay kong kabutihan. Makatarungan ang mga peras na iyon, ngunit hindi sa kanila ang ginawa ng aking kahabag-habag na kaluluwa. Pagnanais, sapagkat ako ay may imbak na mas mabuti, at yaong aking tinipon, upang ako lamang ay makakaya magnakaw. Sapagkat, kapag natipon, itinapon ko sila, ang tanging kapistahan ko doon. Sarili kong kasalanan, na ikinalulugod kong tinatamasa. Para kung anuman sa mga peras na iyon pumasok sa aking bibig, ang nagpatamis nito ay ang kasalanan. At ngayon, O Panginoon, Diyos ko, itinatanong ko kung ano ang ikinatuwa ko sa pagnanakaw na iyon, at masdan ito ay wala. Kagandahang loob, ang ibig kong sabihin, ay hindi ganoong kagandahan tulad ng sa katarungan at karunungan, hindi rin ganoon. Tulad ng nasa isip at memorya, at mga pandama, at buhay ng hayop ng tao, hindi rin. Gayunpaman bilang ang mga bituin ay maluwalhati, at maganda sa kanilang mga orbs, o ang lupa, o dagat, puno ng embryo buhay, pinapalitan ng kapanganakan nito ang nabubulok, hindi ni maging ang huwad at malabong kagandahan na naukol sa panlilinlang. Mga bisyo. Sapagkat gayon ang pagmamataas ay gumagaya sa kadakilaan, samantalang ikaw lamang ang Diyos. Itinaas sa lahat. Ambisyon,
Ano ang hinahanap nito, kundi karangalan at kaluwalhatian? Samantalang, ikaw lamang ang dapat parangalan ng higit sa lahat at maluwalhati magpakailanman. Ang kalupitan ng dakila ay matatakot, ngunit sino ang dapat katakutan kundi ang Diyos? Nag-iisa, sa kaninong kapangyarihan ano ang maaaring agawin o bawiin? Kailan, o saan, o kanino? Ang lambing ng gusto. Mabibilang na pag-ibig, gayon may wala nang hihigit pa sa iyong pag-ibig, hindi rin. Walang minamahal na higit sa kalusugan, kaysa sa iyong katotohanan, maliwanag at maganda. Higit sa lahat, ang pag-uusyoso ay gumagawa ng pagkakahawig ng isang pagnanais ng kaalaman, samantalang ikaw ang lubos na nakakaalam ng lahat. Oo, ang kamangmangan at kamangmangan mismo ay binalot sa ilalim ng pangalan ng pagiging simple at hindi nakakapinsala, kasi walang mahahanap na higit na nag-iisa kaysa sa iyo, at kung ano ang hindi gaanong nakapipinsala, dahil sila'y kanyang sariling mga gawa na pumipinsala sa makasalanan. Oo, hindi magiging tamad sa pamamahinga, ngunit anong kwadra ang kapahingahan bukod sa Panginoon? Luxury affects ang tawagin. Kasaganaan at kasaganaan, ngunit ikaw ang kabuuan at hindi nagkukulang. Kasaganaan ng hindi nasisira na kasiyahan. Ang pagiging alibugha ay nagpapakita ng isang anino ng kagandahang loob, ngunit ikaw ang pinaka nag-uumapaw na tagapagbigay ng lahat ng mabuti. Ang kasakiman ay magtataglay ng maraming bagay, at iyong nagmamay-ari ng lahat. Bagay. Inggit sa mga pagtatalo para sa kahusayan. Ano ang higit na mahusay kaysa sa iyo? Ang galit ay naghahanap ng paghihiganti. Sino ang naghihiganti ng higit na makatarungan kaysa sa iyo? Nakakagulat ang takot sa mga bagay na hindi karaniwan at biglaan, na nanganganib sa mga bagay na minamahal, at nag-iisip ng maaga para sa kanilang kaligtasan, ngunit sa iyo kung ano ang hindi karaniwan o biglaan. O sino ang humiwalay sa iyo kung ano ang iyong iniibig? O kung saan kundi sa iyo ay hindi natitinag na kaligtasan. Pinipigilan ng kalungkutan ang mga bagay na nawala, ang kasiyahan nito. Pagnanasa, dahil wala itong makukuha mula rito, dahil walang magagawa mula sa iyo. Ganito ang kaluluwa ay nakikiapid kapag siya ay tumalikod sa iyo. Naghahanap ng wala sa iyo, kung ano ang nasumpungan niyang hindi dalisay at walang bahid, hanggang sa siya babalik sa iyo. Sa gayoy ang lahat ng may kalikuan ay tumutulad sa iyo na lumalayo sa ikaw at itinaas ang kanilang sarili laban sa iyo. Ngunit kahit nasa pamamagitan ng gayong panggagaya, ikaw, ipinahihiwatig nila na ikaw ang tagapaglikha ng lahat ng kalikasan, kung saan wala lugar kung saan ganap na magretiro mula sa iyo. Ano ang nagustuhan ko noon? Pagnanakaw. At kung saan ako kahit na masama at pervertedly ginaya ang aking Panginoon? Ninais ko ba kahit palihim na gumawa ng labag sa iyong batas, dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan na hindi ko kaya, upang sa pagiging isang bilanggo, maaari kong gayahin ang isang baldado. Kalayaan sa pamamagitan ng paggawa ng walang parusa sa mga bagay na hindi pinahintulutan sa akin, isang darken. Pagkakahawig ng iyong omnipotency. Narito, ang iyong lingkod na tumataka sa Kanya, Panginoon, at nakakakuha ng anino, o kabulukan, o kahambugan ng buhay, at lalim ng kamatayan. Maaari ko bang magustuhan ang hindi ko maaaring, dahil lamang sa maaari ko? Hindi. Ano ang aking ibibigay sa Panginoon, na, habang ang aking alaala ay naalala ang mga ito? Bagay, ang aking kaluluwa ay hindi natatakot sa kanila. Ibigin kita, O Panginoon, at salamat sa iyo, at ipahayag sa iyong pangalan, dahil pinatawad mo ako. Itong napakadakila at karumal-dumal na mga gawa ko. Sa iyong biyaya ay ibinibigay ko ito, at sa iyong awa na iyong tunawin ang aking mga kasalanan na parang yelo. Sa iyo, ibinibigay ko rin ang biyaya kung anuman ang hindi ko nagawang masama para sa anak ko. Hindi pa nagawa, sino ang umibig ng kasalanan para sa sarili nitong kapakanan? Oo, lahat ng inaamin ko ay napatawad na ako, pareho kung anong kasamaan ang ginawa ko sa sarili ko. Kusang loob, at kung ano sa pamamagitan ng iyong patnubay ay hindi ko ginawa. Anong lalaki siya? Na tumitimbang ng kanyang sariling kahinaan, nangahas na ibigay ang kanyang kadalisayan at
Kawalang kasalanan sa kanyang sariling lakas, na kung kaya't siya ay dapat magmahal sa iyo ng hindi gaanong, na parang. Hindi niya kailangan ng iyong awa, kung saan pinapatawad mo ang mga kasalanan doon. Lumingon sa iyo. Sapagkat sinuman na tinawag mo, ay sumunod sa iyong tinig, at iniiwasan niya ang mga bagay na binabasa niya na naalala ko, at ipinagtapat. Sa aking sarili, huwag niya akong kutyain, na may sakit, ay gumaling niyan. Manggagamot, na sa pamamagitan ng kanyang tulong ay hindi siya, o mas kaunti. May sakit, at dahil dito ay ibigin kanya ng labis, o at higit pa, mula noong na nakita niya sa akin, ay nakuhang muli mula sa ganoong kalalim na pagkonsumo ng kasalanan, sa pamamagitan niya, ay nakikita niya ang kanyang sarili na mula sa katulad na pagkonsumo ng iniingatan ang kasalanan. Anong bunga ang mayroon ako noon, kaawa-awang tao, sa mga bagay na yon, nang alaala kung saan ako ngayon ay nahihiya. Lalo na sa pagnanakaw na yon. Na minahal ko dahil sa pagnanakaw, at ito rin ay wala, at sa makatuwid. Ang mas miserable ako, na minahal ito. Ngunit nag-iisa ay hindi ko ito nagawa, ganoon. Ako noon, naalala ko, mag-isa hindi ko pa ito nagawa. Minahal ko noon din ang kumpanya ng mga kasabwat, kanino ko ginawa ito. Hindi ako nagmahal noon. Walang iba kundi ang pagnanakaw, o sa halip ay wala akong minahal para doon. Circumstance of the company was also nothing. Ano, sa totoo lang. WHO ay makapagtuturo sa akin, maliban sa siya na nagbibigay liwanag sa aking puso, at nakatuklas nito. Madilim na sulok. Ano ang pumasok sa aking isipan upang magtanong, at talakayin, at isaalang-alang. Sapagkat kung noon ay minahal ko ang mga peras na ninakaw ko, at ninanais. Upang tamasahin ang mga ito, maaaring ginawa ko ito ng mag-isa, nagkaroon ng hubad na komisyon ng ang pagnanakaw ay sapat na upang matamo ang aking kasiyahan, hindi rin kailangan inflamed ko ang pangangati ng aking pagnanasa sa pagkasabik ng mga kasabwat. Ngunit dahil ang aking kasiyahan ay wala sa mga peras, ito ay sa pagkakasala mismo, na kung saan ang kumpanya ng mga kapwa makasalanan okasyon. Ano noon ang pakiramdam na ito? Sapagkat sa katotohanan ay napakarumi, at sa aba. Ako, kung sino ang nagkaroon nito. Ngunit ano ito? Sino ang makakaunawa sa kanyang mga pagkakamali? Ito ay ang esport, na gaya ng kinikiliti sa aming mga puso na aming dinadaya ang mga yon. Na hindi nag-iisip kung ano ang ginagawa namin, at hindi nagustuhan ito. Bakit naman? Ay ang aking kasiyahan ng ganoong uri na ginawa ko ito, hindi nag-iisa. Dahil walang ginagawa. Karaniwang tumatawa mag-isa. Karaniwang walang sinuman, tawa paminsan. Masters men alone and singly, when on one whatever is with them, if anumang bagay na lubhang katawa-tawa ay nagpapakita ng sarili sa kanilang mga pandama o isip. Ngunit mayroon akong hindi ito ginawa ng nag-iisa, mag-isa hindi ko ito nagawa. Masdan mo ang aking Diyos, bago. Ikaw, ang matingkad na alaala ng aking kaluluwa, mag-isa, hindi ako kailanman nag-commit. Na pagnanakaw kung saan kung ano ang aking ninakaw ay hindi nakalulugod sa akin, ngunit na ako ay nagnakaw, ni nagkaroon nito. Nag-iisa ang nagustuhan kong gawin ito, ni hindi ko nagawa ito. O pagkakaibigan masyadong hindi pala kaibigan. Ikaw na hindi maintindihan na invigler ng kaluluwa, ikaw na kasakiman gawin. Kalikuan dahil sa katuwaan at kahalayan, ikaw ay nauuhaw sa pagkawala ng iba, nang walang pagnanasa sa sarili kong pakinabang o paghihiganti. Ngunit kapag sinabing, tayo na, gawin natin. Nahihiya kaming hindi maging walang hiya, sino ang makakapaghiwalay sa baluktot at masalimuot na buhol na yon? Napakarumi nito, ay. Ayaw mong isipin ito, tingnan ito. Ngunit ikaw ay aking hinahanap, o katuwiran. At inosente, maganda sa lahat ng dalisay na mata, at ng hindi nasisiyahan ang kasiyahan. Sa iyo ay buo ang kapahingahan, at ang buhay ay hindi magugulo. Ang sinumang pumasok sa iyo, ay pumapasok sa kagalakan ng kanyang Panginoon, at hindi matakot, at gagawa ng napakahusay sa pinakamahusay. Ako ay lumubog palayo sa iyo. At ako ay gumala, o aking Diyos, ng labis na pagkaligaw mula sa iyo ang aking pananatili sa mga ito.
Mga araw ng aking kabataan, at sa aking sarili, ay naging tigang na lupain ako.